Ang nakikita niyo po sa aking likuran ay ang tahanan ng stand-up comedian at aktor na si Lassie na bunga ng kanyang dugot pawis sa show business. Pero sa likod po ng kanyang mga ngiti at tawa ay may malungkot na kwento ng kanyang buhay na inspiring naman at may kapupulutan ng aral. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. So ito na guys, papasok na tayo sa loob ng bahay. Bagong-bagong bahay ni Lassie. Let's go! Hello, Lassie! Good morning! Napakaganda naman ng pintuan. Sa pintuan pa lang, ano ibig sabihin nito? Ano po, ito yung, letter ng apelido namin. Okay. Letter M po siya, it's Marquez. Oh! Yeah. Tapos ito? Wala lang, nilagyan lang ng architect. Parang ribbon, no? Parang ribbon lang po. Nice! So pinagawa mo pa to? Pinagawa pa po ito. Pinasadya siya. Inukit, no? Inukit. Galing! Tapos naka-automated pa yung yes, lock, no? Yes po. Ito naman, ano naman to? Ito lang, kasi ito, tinakpan ko kasi dito yung yung parang yung ng bumba. Yung parang switch. Parang switch niya. So, tinakpan ko na, yan. Galing. So, wala lang, hindi pa napapalitan ito kasi mas malaki dapat to eh. Oo. Ito naman, may kwarto dyan, no? Yeah, sa nanay ko, kasi nanay ko naka-wheelchair na. Ilan taon na nanay mo? 74. Okay. So yun, wala na siyang kasama. Yung tatay ko kasi pumanaw na. Kaya last year lang din pumanaw yung tatay ko na hindi niya naabutan tong bahay. Uy, sayang. Pero alam niya na pinapagawa mo. Opo, nung ginagawa ito, kasama ko siya na parang laging chinecheck niya to. Skeleton pa to noon eh. Wala pang Ito may mga division na sinasabi lang ng tatay ko, ito, kwarto ng anak ko, ganyan-ganyan. Ito, kwarto, ganun. Tapos hanggang sa, wala na. Hindi po niya naabutan. Condolence, ha? Ito yung namin, powder room para sa mga guests. Oh, nice. Yan po siya. Wow. Parang hotel, ah. Yeah. Pinaano ko talaga na parang hotel-hotel. So, idea mo lahat to? Idea ko po, na sinasabi ko po sa architect na gusto ko parang hotel. Okay. Bakit? Why hotel? Kasi lagi po ako nagta-travel. Like may mga shows kami, then yung lahat ng mga natutulugan ko, parang, ito, ganyan-ganyan. Gusto ko ganito, parang hotel. Yan. So, Sir Julius, welcome po sa bahay ko. At syempre, thank you. Ayan, kung napapansin niyo po, may relo tayo sa likod. Kasi ito yung very iconic na relo sa Best Battalion. Kung sino po yung mga bisita kung dumadaan dito, sino man napapadpad dito, talagang di pwede palagpasin. Kailangan meron kang isigaw na bansa rito. Ay, talaga? Kailangan gano'n, papasulat kasi yan. Sample para idea ko. Nagkakwentuhan tayo, bigla akong papasigaw talaga. Sir Julius, welcome po. Thank you. Hola, mi nombre es Americano, representante Caracas, Venezuela! Ganon. Dapat gano'n ang energy. Kaya kaya yung gano'n ka, Hindi, kaya niya. May pasimple na lang. From the land of the rising sun, Japan! Ito na ang sala. Yes po. Oh my gosh, ang ganda. Itong living area natin. Oh, nice. Yan. Pati ang ceiling Yeah. ay wood, no? Yeah. Saka gusto ko minimalist lang. Ayoko nung sobrang daming may mga gamit. And to think na dati ay wala kayong bahay. Noon po, napakalitan ng bahay namin. Parang lang, ito lang. Ito lang po, isang dining. Yan. Ganyan lang, pero may taas. Ganun ng mga bata pa kami, ganun kaliit ang yung bahay namin. As in. Tapos ito mga sofa na to. Ayan, so in order ko to, binili ko rin. Ako rin namili nito, pero pina-approve ko sa architect din. Na nag-suggest din siya sa akin, then nakita ko rin to. At meron kayong malaking TV rito, no? Para sa pagbabanding ng family. Yes! Yung mga video-video kay minsan. Nod-nod kami dyan. Ganda. And then you have the dining, of course. Dining po. Ito po siya. Ayan. Yan.
So, nilagyan ko na ng plato kasi may kakain tayo. Yan, excited na ako sa lunch natin. No? Yeah. Tapos ang kitchen nyo, ito po. ayan, very modern din. Yes. Modern talaga, no? Parang Lux modern ang style mo. Yeah. No? Gusto ko yung talagang malaking kitchen din kasi willing po ako magluto talaga. Anong specialty mo? Marami eh. Minsan may sa pasta, then I'm into baking din. Oo, pero sa mga desserts din, magaling din ako. Galing. Yun po. Ito ba mga matitikman natin sa lunch? Ito mga luto Yes, mo? mamaya. Actually, isa sa mga specialty ko yung adobo. Chicken adobo na medyo tuyo. Tapos yung maha blanca ko. Naka-weakness ko pa naman yan, Yeah. adobo. No? Ganda na kitchen. Sino gumawa nito? Si architect po nag-design nito eh. Yan. So, ginanyan niya kasi parang medyo may pagka-modern nga raw. Oo. Sabi ko, go lang. Gusto ko yung mga ganito. Parang siya yung mga modern na condo, no? Ganun Yes po. ang style. Yes, saka dito natutuwa rin ako rito. Kasi ito yung napakalaking exhaust na to. Pag pinaandar mo, ang bongga niya. And yan. Kompleto. Pero actually, ano na, show kitchen to. Show dahil ang kitchen. tunay na kitchen ay, asaan? Asaan na nasa likod ba? Andun sa likod. Ayan, ang ganda. The kitchen. Oo, tapos may bintana lang, no? Yes. Pwede mong i-ano. Kita lang. Pwede ba natin masilip sa konti? Naku, may Silip aso. lang, silip lang. Ayan, silip tayo Ayan, dito. silip lang. Ayun. Yan. Ito yung parang pinaka-dirty kitchen. Yes nyo, po. no? Ayan, may nagluluto na si Manang sa loob. Yes, meron nga eh. Nagpiprito. Kasi bawal dito magprito sa loob. Oo. Kasi makangamoy. Pang ano lang to, pag may mga vlogging kami, yung vlog or may bisita kami na gusto mag-ano, ng mga kasamaan din namin, mga kaibigan namin, pwedeng gamitin tong kitchen na to. So ito bang pagkakaroon ng bahay, ano to, noon mo pa talaga pinapangarap to? Noon pa, as in. Kasi bata pa lang ako, pag nakikita ko mga kalaro ko, yung mga kaibigan ko na ang gaganda ng mga bahay niya, ang lalaki. Ako yung madalas na tumatambay sa kanila. Pag nakikita ko, ang gaganda ng bahay niyo, tapos ang laki. Tapos sa amin, napakaliit lang. So pinangarap ko talaga to, bata pa lang ako. And how do you feel now na nagawa mo yung pangarap mo? Sobrang sarap umuwi sa sariling bahay. Iba talaga no, pag may Sobra. bahay ka, no? Yung galing ka sa work, yung parang galing kang pagod ka sa labas, maingay sa labas, yung ganon. Pag andito ka, sobrang, wala, payapa. Parang ano eh, yung lahat ng pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, dito mo makikita eh. Parang ito yung Yes pinaka-reward po. mo sa sarili mo, no? Yes po. Very fulfilling. Yun, sobrang ako natutuwa. Congrats! Thank you. O, pati tiles niya, guys. Oh. Ganda. So, lilipat na tayo ngayon, Lassie. Yay! Doon sa Yes taas. po. Kanino palang painting to? Ay, ito, kay Arturo. Arturo who? Si Arturo, nakilala ko siya sa ano, kaibigan siya ng mga ibang host po sa It's Showtime. And then, yun na, na-meet ko siya. Tapos binigyan niya ako ng ganito. Oo. Sikat siya sa mga celebrities eh. Oo. Sa Ganda. mga ibang ano. Abstract, ano? Yes. Ano bang, abstract ano po. ba yung, sino ba yan? Yung naka... Hindi ko nga maintindihan yan eh. Abstract eh. Kanya-kanya interpretasyon na lang, no? Actually, pag makikita nyo nga akong ganyan eh. Oh, di ba? Oh, abstract. Oh, ako rin. Abstract. Okay. Hindi maintindihan. Kailan ba tanggalin yung shoes? Ay, hindi naman po. Hindi naman? Okay lang? Hindi po, okay lang po. Okay Yan, lang po. sana. Ayan. Ganda. Ano naman tong relief na to? Ito parang ano, choco marble. Hindi. Well, hindi ko alam eh. Basta si architect ang bahala. Siya na lahat ng nagbahala rito. Sa mga ano. Ilang floors to? 3 floors. Kasama po yung roof deck. Oh my gosh, ang ganda. Ito yung altar ko. Ganda. Yan. Oo. Ang ganda na pakakagawa, ah. Yes. Parang nasa chapel talaga. Yes po. Dapat sa baba yung altar, pero naisip ko, ito yung magandang space para sa altar talaga. Yung pag-akyat mo rito, kitang-kita siya. Yung ganun. So you've always been religious? Opo, Kaya opo. marami Bata ka pa lang. Kasi elementary pa lang ako, nagka-choir na ako noon eh. Nasa naman na ako ng simbahan. Ito mga images ni Nazareno. So devotee ka rin ng Nazareno. Yes. Padre Pio. Uy, Padre Pio, tama. kapatid pala tayo sa pananampalataya. Padre Pio. Ano? Padre Pio, devotee Sleeping rin kami. Saint Joseph. Ako rin, devotee ako ni Saint Joseph. And then you have Mama Mary, Santo Niño. At yung karamihan dito bigay sa akin. Bigay po sa akin. Ito po binigay rin sa akin. Ito bigay rin sa akin. Bigay rin sa akin. Uy, magpapadala ako sa ng Saint. Ay, salamat po. Saint Anthony, wala ka pa. Oo. sige Padala po. kita, ah. Yes po. Salamat, Sir Julius. Tapos yung cross na yan, Ito, actually, itong cross na to, modern cross siya. Ito yung mga pinagtabasan ng lahat ng kamang ginawa sa bahay. Yun po. Sinabi sa akin nung may-ari nito, yung gumagawa nito, lahat doon ng mga kliyente niya nagpapagawa ng kama. So, lahat ng pinagtabasan, ginagawa niyang cross, ayun ang binibigay niyang gift sa lahat ng clients niya.
ang galing ha. Ayan, ang galing nga eh. Saka modern, no? Modern po siya. Artwork siya eh. Yes. At the same time, symbolizing the cross, or the crucifix. Dito po tayo sa kwarto ng sister ko. Kita ba? Wala po. Nasa Amerika po siya. Ayan, ito po siya. Nice. Ganda naman. Talagang hotel feels, Yes, ha? hotel feels po talaga. Sobrang Yan talagang hotel gusto feels ko. Pati yung mga mga ginamit niyang kama, Yes. no? Yung color scheme mo. Yes po. It's so hotel ang feels talaga. Even the cabinets, no? Yeah. Yan, very relaxing. Yan. Itong kwarto ni sister. Yes, oo. Pag may bisita rin, dito rin pwede mong tumuloy. Pwede bang matulog dito? Oo. Napaka-relaxing. Kulang pa nga po yung award na nasa Ayan. MC and Lassie. Yes po. Tapos ito for Comic Duo of the Year. ito ang Bex Battalion. Okay. Yan po siya. Ayun. From Trinity University of Asia. Yes. Oo. Nice. Tapos ito naman, nung nagpunta ako ng Saudi, nag-perform ako. So inawardan ako ng mga matataas na tao doon. Ito ay Southeast Asian Premier Business. Yes. Yeah. Okay. Ayan. So, ito naman, punta tayo. Ito po yung walk-in closet ko. Sige. Proceed. Ito siya. Grabe, ganda. Ito hindi ko pa napupuno eh. Ang hirap punuin kasi ang dami. Medyo marami-raming Marami-rami. relo ang lalagay natin dito. Oo. Relo ba yan? Relo? Pang relo? O mga abubot, mga Yan. mga jewelry. Yes. Jewelries, hindi ko pa na kasi kailangan may lock. Oo. Kanina naman concept to, napakagandang walk-in closet na to. Actually, kay architect. Oo, parang kasi gusto niyang gawin parang parang ka nag-shopping. Yung parang sa isang store. Oo. Yung ganun lang, titingnan mo lang, ganun. Yan. Tapos yung mga damit mo ginagamit mo sa shows. Yes talaga. po. Oo. Mahilig ka rin bang kolekta ng pabango? Sobrang hilig ko po. Hilig ko po talaga mga perfumes. Yan. Ito naman ang Ayan. Vanity mirror ko. vanity mirror. Yeah. Uy, high-tech. Pag nag-makeup. Smart mirror. Ito ang collection niya ng mga bags, Yes guys. po. Yung iba kasi hindi ko pa nailalagay. Uy, pareho tayo ng bag. May dala-dala akong ganyan ngayon. Ito, yung ganito. Yeah, exacto. Oh, nakita ko nga sa baba. Exacto. Naka-LBD. Yes. 30. Pareho tayo ba? Hindi ako sa mga bags eh. Yeah. Ayan, tapos ito yung connecting naman sa kwarto ko. Ito na yung bedroom. Ito na yung bedroom ko po. Ito yung pintuan kanina na kung dediretso tayo, ito yung talaga. Okay. Yung palabas na to, no? Yan, palabas siya. Ayun. So, doon tayo pumasok kanina. So, ito yung room This ko. is your master bedroom. Yes po. Ayan. Walang, gito lang siya, kasimple. Parang hindi ka naaalis dito sa kwarto mo na to eh. Hindi na ho talaga. Dito na lahat. May TV ka na. Andito lahat, as in. Oh. Yan. Dito na siya lahat. Tapos ito yung sinasabi ko na CR. Ito sige. yung toilet and bath ko na nagpunta ako ng Singapore noon. Nakita ko kasi naka-high ceiling siya, malaki. Oo. Ang lawak nung High ceiling, ha? High ceiling po. Oo. Then, yan na, pina-high ceiling ko siya. Pasok ko. Oh my gosh. Super ganda! Hindi na ako makapag-describe. Sobrang ganda ng mga fixtures dito, oh. Etong ano dito? Yan. Itong pinaka-highlight, no? Yan po. Anong classic material yan? Bamboo ba yan? Wood na Oo. Parang bamboo siya, Yes, no? parang pero wood siya. Oo. Nagagamit mo ba yung bathtub Hindi na yan? pa, hindi pa. Ever since nagawa to, hindi pa rin. Wala pa. Sabi nga nila, yung bathtub talagang aesthetics minsan eh. No? Yes, pa-display nga lang yun. Oo. Pero hindi, minsan kakailanganin mo rin kapag stressed out ka na. Sana. Ay, grabe, ang ganda ng shower. Ang ganda, ang laki. Oo. Saka ito gusto ko rito, meron parang upuan. May upuan. Oo, yan. di ba? Pwede kang umupo habang Yes. nagre-relax ka. Correct. Nice. Kasi yung CR namin nun, napakaliit. As in. Malayo rito, no? Yeah, tapos maganda rin to. Ayan. Ganda. Siya. Lap Ito rin ni feathers, no? Pag may bar-bar. Oo. Mahilig ka pala sa mga ganyan, no? Mga lamp. Yes.
Pati ceiling, guys, oh. Yes. Naka-wood po. Yun ang parang standard na feature ng bahay mo, yes, no? opo. Kailangan may wood talaga. Meron para nito, ma-feel no? mo yung bahay din. Oo. Oo. Saka ito, Lassie, oh. Ano to? Ang ganda, oh. Oo. Yan, oh. Yeah. It gives parang accent na ano. Yes, may mga po. shadow from the light that comes out of the ceiling. Yes po. Papunta doon sa kanyang kama. Wala lang. wala lang, ko no? lang. Oh, ganda rin. Para magkaroon lang siya ng ano na ang accent nandito. Oo. Basta masasabi ko lang, overall, no? Since the time na nanggaling tayo sa baba, hanggang dito sa room mo, very parang relaxing. Yun Ang nga feeling, po. even the scent, no? Meron, siyempre hindi na nakaka-relate dyan yung mga viewers natin, pero naaamoy ko yung scent na may parang aroma na... Yes, Diba? yung parang hotel na, parang Naamoy ganun, mo. relaxing gusto ko eh. Oo. Kasi pagod ka sa labas, minsan stress ka sa work mo, sa lahat ng ginagawa mo. Dito kasi, minsan nga talaga pag nandito lang sa bahay, hindi na ako lumalabas. Hindi ka lumalabas. Nandito lang po dapat talaga lang, ako. oo. Kahit ako naman, kung nandito, hindi rin lalabas. Lalabas ako para magtrabaho, kitain ko yung mga friends ko, tapos yun na, dito na ako madalas. Oh, pero di pa tayo dito nagtatapos dahil meron pa. Yes po. Okay, let's go. Tara po. Dito tayo dumaan. Guys, kasama natin ngayon ang isang sikat na komedyante. Grabe naman yun. Very controversial. Grabe naman yun. I'm sure napasaya niya kayo, napangiti niya kayo, nagbigay siya ng ligaya sa inyong mga tahanan. Kasama natin ngayon, walang iba kundi si Reginald C. Marquez. Real name. Reginald. Real name. Ang palayo ko po, Reggie. Yan. Lassie. Si Lassie. Yeah. Hi, Lassie. Hello po, Sir Julius. Welcome po. Congrats. Wala akong masabi sa iyo. Salamat po. Napakaganda. Napaka-modern. Sobrang nakakatuwa. Malinis yung bahay, madumi may ari. Di naman. Bakit naging Lassie ang name mo? Saan galing yun? Actually, sa comedy bar nang galing yung Lassie, na pinangalan sa akin ni Chocolate. The The Late Chocolate po. Na, kasi bagay nga raw sa akin ng Lassie. Kasi nung pumasok ako sa punchline, nagsisimula pa lang ako, ang pangalan ko kasi is Reggie A. Reggie A. Reggie A. Yung kinuha sa palayo ko, Reggie A. Yung A kasi aso. Kasi mukha raw akong si Goofy. Noong mga panahon na yun. Yung long hair ako, nakataling ganito, parang may tenga, gano'n. Si Goofy, sabi ni Chocolate sa akin, baguhin natin pangalan mo, gawin natin parang karakter. Gawin natin Lassie. Eh si Lassie kasi sikat noong mga 60s, 70s, yung aso Yes, sa movie, di ba, yes. si Lassie. Oo. Ayun, ginawa na akong Lassie. Ayun na. So, mga anong taon yan? Mga... 2004. Oo. So parang si pala, no? Ang laki pala ng ginampalan na role ni Chocolate sa buhay mo. Yes, oo, malaki talaga. Kasi isa siya sa mga nag-train din sa amin para maging mahusay na komedyante at matibay ang loob pagdating sa mga comedy bars. Oh. So ilang taon ka nung nagsimula ka mag-comedy bars? Naku, parang 20 plus lang yata ako. Hindi ko matandaan 20 kung 28 or something. Oo. Mga ganun. Pero, sa kwento mo sa akin kanina off-cam, nabanggit mo na bata ka pa lang. As in, musmus ka pa lang. Mahilig ka na magpatawa. Sobra. Ako yung makulit sa di ba? Yes, makulit ako sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Mahilig akong mag-prank, mahilig akong manakot, yung ganun. Basta ganun mga hilig ko, tapos patawa-patawa. Doon talaga nagsimula. Yun ang pinaka-foundation ng pagiging komedyante ni Lassie. Bata pa lang siya. Eto, daanan muna natin yung mga challenging na bahagi ng buhay mo. Ano mga naaalala mo nung bata ka pa? Naalala ko nung bata ako ay yung, syempre, andun nung kahirapan. Andun talaga. Yung mulat ka na kagad sa pagtatrabaho, pagkilos sa bahay. Kasi bilang panganay, ako yung tumutulong sa magulang ko. Ako yung kumikilos kasi mga kapatid ko, mga maliliit, mga musmos, yung ganon. So ako lahat. Anong trabaho ng tatay at nanay mo? Tatay ko is office machine technician siya nung araw na yun, panahon na yun. Nanay ko naman is housewife and then naging vendor din siya. Vendor. Kamusta ang buhay niyo noon? Gaano kahirap ang buhay? Mahirap nung naranasan ko na yung hirap. Kasi noon okay naman talaga eh. Medyo okay naman kasi kumakain kami ng 3 beses ang araw hanggang sa naranasan ko yung hirap yung time na umalis sila. Nagpunta sila ng Palawan para magnegosyo. So naiwan kami ng 2 kapatid ko. So yung Ikaw panganay, di ba? Ako panganay. Ilan sila bale, magkakapatid? 4 kami lahat. 4. So nahiwalay kayo, no? Naghiwalay-hiwalay. Yung parents ko plus yung 2 kapatid ko sinama sa Palawan. So naiwan lang ako sa yung pangalawang kapatid ko. So naiwan kami. That time nag-aaral pa ako.
So elementary, kaming dalawa, aral-aral, and then nag-aalaga sa amin ng uncle ko lang na nag-work sa factory. And then, siyempre maliit yung bahay. Then, yung mga panahon na yun, okay pa yun, nagpapadala pa ng pera, ganyan, pang-aral, pang-baon. Nung kalaunan, hindi na nagpapadala. So, naranasan namin na putulan na kami ng kuryente, na ano na kami, nawalan na kami ng tubig. So, wala kami makain. Hindi sapat ang kinikita ni Uncle. Hindi sapat kasi pambayad. factory siya. Tapos one time, parang naiwan din niya kami. Kasi nagkaroon yata siya ng jowa or ano, parang ganun. So doon siya madalas sa tutulog na sa jowa. So ikaw na lang sa kapatid mo? Ako na talaga. And how old were you? Para akong mga grade 5 yata. Grade 5? Oo, grade 5 na ako noon. So, tapos yung kapatid mo? Na rin ako. Yung kapatid ko naman is grade 4. Hirap naman sa'yo. Inatang yung pag-aalaga sa kapatid mo. Oo, sa akin. Tapos tuwing tatawag yung nanay ko, iba tatawag sa yung landline noon, umiiyak lang ako, uuwi na kayo. Lagi akong ganun, iyak ako na iyak lagi. Kailan kayo uuwi? Parang ilang buwan na kasi. So, ang tagal na. Anong sinasabi nila sa'yo? Wala, konting tiis lang, laging ganun. Konting tiis lang, Yung hindi ko iniisip yung yung pagkain, wala ko iniisip na pera, wala ko iniisip na pagkain. Iniisip ko, makauwi sila. Yun lang, masaya na ako. Paano mo binuhay yung kapatid mo at ang sarili mo? Gumawa ako ng paraan talaga. Paano? May mga kapitbahay kasi kami na nagtitinda ng banana Q, kamote Q, palamig, may pwesto sila. So, ang ginawa ko, in-offer ko yung sarili ko na magtinda. Na baka pwede akong maglako. Maglalako ako, maglilibot ako sa buong lugar namin, kung saan-saan man, mapunta ako sa kabilang barangay para magbenta ng banana Q. Yun lang. So, ginawa ko yun. So, yung malaking bilao nakapatong sa ulo ko. Sigaw ako banana Q. Tapos nakakita ko ng mga madyungan. May mga nagmamadyon, nakikita ko yung mga tita-tita, gano'n. Ay, ako tita, bili ka na. Yung gano'n. So, inaaliw ko. Chinichika ko, habang naglalaro sila. Ganun. Ako, pag bumili ka, mananalo ka dyan. So, nagpapatawa ka? Papatawa ako. Ayun na, doon nagsimula. Sa kanya, ko siya, ako, pag bumili ka ng 3 nito, mananalo ka dyan. Ganun. Ganun, bola-bola na lang. Yun, bibili siya 3. Siyempre, sabi ko, ang mga bata kasi hindi nagsisinungaling. Ginaganon ko pa. Parang may suwerte sa pag sinabi ng bata. Parang gano'n. Grade 5 ako. Bakla-bakla na ako, di ba? Marunong ka. Like, shorts ko, siyempre, gano'n ng chika dapat eh. Bibili. Tapos, ang gagawin ko, ang pinapadala sa akin para mga 50 banana Qs. Oh, wow. Nauubos ko yun. Sa isang araw? Sa isang araw. Pero ang ginagawa ko, pag nauubos yun, ang sahod ko lang, 5 piso. Laging 5 pesos, ganyan-ganyan. Tapos, ang gagawin ko naman doon, hindi ko papaubos. Naku, sorry po, Manang Mary. Sorry po. Nabuking ka ngayon. Sorry po. Yung 50 banana Qs, magtitira ako ng 2, so 48 ang bibenta ko. At gusto pang bilhin ng iba, hindi ko bibenta. So, babalik ko sa kanya. Ito na po yung may natira pong 2. O, sige, kunin mo na yan. Magano ko, may pang-uwi pa ako. Kakainin nyo. Yung kakainin namin, tig-isa kami ng kapatid ko. Tapos sasahod ako ng 5 piso. So, pag may 5 pesos na akong bibiliin ko, mantika, toyo. Yun, ulam na namin. Tapos yung wala kaming kahanin, syempre gagawin ko, mantika, toyo lang? Opo, mantika, toyo lang siya. Pwede na siyang ulamin. Yung panahon na yun. Kaya minsan kung ano mang crackers, kung ano man. So gagawin ko pa, hingi ako ng kaning lamig sa kapitbahay. Nabubuhay ako sa ganun. Oo. Living by the day, no? Parang yes, oo. Kaya. Minsan 2 kapitbahay magbibigay. May tanghalian tayo. Ito mamaya, hapunan. Yung ganun. Minsan toyo, mantika, ulam na namin. Minsan bibili ako ng tuyo. Magkano ng tuyo ng piso lang. So bibili ako ng 2. Isa kami, may 3 pesos pa ako. So itatabi ko na yun. Hanggang sa, kahit pa paano, nag-iipon pa ako kahit ganun kaliit. Nag-iipon pa rin ako. Gaano katagal mo ginawa yan? Matagal po, mga ilang buwan din to eh. Lumipas Habang nandun sila sa Habang nandun sila eh. Ang hirap no, kasi araw-araw. Tapos one time, nagkaroon kami ng parang street children. May nagbibigay ng mga pagkain, mga yung parang mga oatmeal. Nakita ko may feeding program. Feeding program. Para sa mga mahihirap. Yes, yung gano'n. Nakita ko talaga, may pila ng mga bata. Sabi kong gano'n. Nabibigyan ng mga pagkain, mga bitbit sila mga malaking plato or kung ano man, lagayan. Mga Tupperware, ganyan. Sabi sa kapatid ko, pagtingin ko, street children. Teka lang, uwi kami sa bahay. Uwi ako, asan ang damit mo butas-butas? Asan ang damit mo? Ilabas mo. Nilabas niya. Costume change. Oo, palit kami. Siyempre, hindi ba ako madungis yung bata? Ganon kami, So, kunyari street children kayo? Oo, street children. Magpaawa ka, ganito yung mukha. Ay, teka, para mas nakakaawa, kunin mo yung kaldero natin.
Pinahirap ko talaga. Yagit ang dating. Yagit kami. Paano pa, ang cute kasi nung kapatid ko, medyo chubby ng konti. Mataba, Medyo may chubby-chubby Hindi mo ka street children. Hindi mo ka street children. Paawa ka na lang, yung mukha mo, gano'n. Ginagaya. Drama. Binapadrama ko siya, gano'n. Nakakaawa. Ay, okay na yan. Ako kasi payat. Ako kasi payat ako. So, bagay na bagay sa akin. Talagang, Ikaw carry mo, carry ko yan. Siya hindi. Yes. Okay. Asan yung malaki nating tumbler? Parang gano'n lagayan ng Tupperware. Halika, pila na tayo. Nung nakita ako, awang-awa sa akin. Ay, ito pa, may dalawa pa. Halika, mauna na kayo. Ay, nadami ko na uwing oatmeal. Ayun, tituwa kayo. Yung oatmeal may mga kuto pa. Meron talaga. Wala Tapos sinatanggal namin. Ayun, may pangkain na kami, pang 1 week. So naranasan mo talaga yung hirap ng buhay. Naranasan ko yun. I guess yun din ang nag-fuel sa'yo para mas maging achiever sa buhay, no? Yung kahirapan. Yes. Saka, bata pa lang ako, pag natutulog ako ng hapon, lagi ako nag-i-imagine na parang nakasakay ako sa kotse, yung ganun. May bahay na ganito, laging ganun po. Tapos na-invite ka rin sa mga magagandang bahay. No? Na-invite ako kasi may mga kapitbahay kaming mayayaman talaga. Isa nag-aaral sa UP, isa atinista. So kami, hindi naman kami mayaman, di ba? Yung parang taga-aliw lang ako, kaya ako lagi na-i-invite. Lagi kang invited kasi napapaligaya mo yung mga tao. Kumakanta ako, Life sumasaya. of the party, no? Yes, gano'n. Pag pumasok kami sa bahay nila, tapos ang ganda ng sofa, yung kami, ay, dito parang pag mayaman, no? Parang gano'n. So, nung time na yun, nagsisimula na yung manifesting mo na, one day, magkakaroon din ako ng ganito. Yes. Bata pa rin talaga, as in. Kailan medyo nakahinga-hinga ka ng konti? Nung actually nung high school din. Nung high school kasi, ito na nakauwi na mama ko eh. Nakauwi na? Nakauwi na. Actually, naranasan ko yung nagkaroon din siya ng negosyo. Nagtrabaho si mama dati sa yung mga paper mache, yung mga gumagawa ng kung ano-ano man. Sumasama ako doon, hanggang sa nag-iba siya ng negosyo, nagkaroon siya ng sagingan sa Balintawak. Sa Balintawak, so sumasama ako sa kanya. So, pag umuwi siya ng bahay, ako nagtitinda doon. Tapos ang ginagawa ko, pag may nagiinuman doon, high school ako nito parang first year high school. Pag may nagiinuman, alam mo yung nakikikanta ko, maya-maya na bibigyan ako ng tip. Nag-entertain lang ako. Kakanta lang ako mga Whitney Houston. May bulsa ako, napupuno siya ng pera. Nagugulat talaga ako. Ay, tari, may tip pala rito. Ilang taon ka dyan? First year high school. High school? Yun, mga ganun. Tapos, bibigyan talaga ako. Ay, ang bongga. Tapos may stand-up on the side yan. Konting chika. Patawa, chika-chika, tapos kanta. Yes. So, tuwa-tuwa sila sa'yo? Tuwa, habang nagiinuman sila. Tapos, ito yung mga panahon na nagtitinda ako sa labas ng saging din. Yung nanay ko kasi, mga piling. So, yung mga lagas-lagas, iniipon ko. Iniipon ko yun. Nalagay ko sa Ibilao. Lalabas ako ng EDSA sa Balintawak na market. Titinda ako doon. Pag nagkakahulihan, tinatakbo ko yun. Oo. Tapos kumikita ako ng 200 doon. Yung mga lagas-lagas, tinutumpo ko yan. Ganon. Galing, ha? Tapos ginagawa ko pag may bibili, dagdag na yan, isa. Yan. Kaya ang bilis ko maubos. Tapos isa pa, yung high school din ako, nag-aaral din ako rito. Ang ginawa ko, tuwing uwian na namin, may kapitbahay din kami nagtitinda ng mga palamig, mga meriendahan. Ang ginagawa ko, doon ako dediretso, hindi muna ako uwi. Kasi makikiusap ako na parang, ako na mag-serve ng mga palamig sa lahat ng bibili. Kasi alam ko, kulang sila sa tauhan. So ako na lang. So, ginagawa ko yung kasi matapos na yon. Tapos, pag may natirang palamig, inuuwi ko, nakasupot. Tapos, may sahod akong 15 pesos. Tapos, uwi ako sa bahay, sabihin ko sa nanay ko, Ma, huwag mo na akong bigyan ng baon kasi meron na akong nakukunan na pambaon. Habang ang tatay mo? Habang tatay ko nagtatrabaho sa technician din. Yun. So, medyo gumanda-ganda naman ang gumanda-ganda naman compared doon sa una mong kwento? Noong compared doon sa wala sila, nagpalawan sila. Sobrang hirap. Yan, medyo umaangat-angat na yung buhay niyo. So, yun na, kahit paano, negosyo siya ng mga sagingan, okay. Parang habang na lumalaki siya, parang nakita ko na parang successful to. Kasi nang elementary ka ba? Gumagawa ng mga pamaypay. Oo, hindi, high school na ako. High school na? High school na ako. Yung kapitbahay namin, gumagawa ng pamaypay, dinideliver sa SM. Ngayon, pag wala to pasok, sa kanya pinagagawa. Pag nakasingil siya ng 1,000, bibigay sa akin 700. Ang 300 sa kanya. 300 sa akin. Oo. Hindi madamot. Bait, no? Kahit yung sa Hindi madamot. pagbaon ko, hindi ako naghihingi sa kanila. Tapos sabihin niya, Ma, nag-sideline ako doon, nagligpit ng mga paninda ng kapitbahay namin, binigyan ako 15 pesos. Huwag mo na ako bigyan ng baon na. Kasi mayroon na ako baon. Sabi, ganun sa akin. Siyempre si nanay medyo nakakaedad na, humihina na katawan. Anong pinaka-fear mo para sa nanay mo?
Ako? Ay, yun. Natatakot talaga ako. Hindi ko kakayanin din. Hindi ko talaga kakayanin. Promise. Oo. Hindi talaga. Hindi ko na alam magiging buhay ko. Baka doon ako maging tamad. Huwag naman. Huwag naman. Yung personal nyo hong mensahe sa kanya, ano ho yun? Ano message? Anong wish mo para kay, anong... Kaya sabi ko kay Reggie, ingatan mo ang katawan mo. Minsan magpahinga ka naman, sobra-sobra ka na magtrabaho. Ipahinga mo naman. Sabi ko ganun, mahirap pag nawala ka. Yun ang inaan ko sa kanya talaga. Sabi ko, ingatan mo yung katawan mo. Kaya lagi ito nagpapacheck up. Oo, lagi. Lagi Dapat lang. nagpapadoktor. Ikaw ang breadwinner ng family, so kinakailangan talaga alagaan mo yung kalusugan mo. Tama si nanay. Konting nararamdaman. Oo. Check up na ako. Kasi natatakot ako eh. Oh, Health Cube. Oo. Health Cube. Kailangan Health Cube. magpa-Health Cube kayo. Ayan. Para ako rin. Health Cube din ako. Classmate ko kaya to. Oh, Sa kasi Miss Tintin. classmate kami sa Health Cube. Oh. So, ikaw naman, ano gusto mo sabihin sa nanay mo? Ay, si Mama, sobrang love na love ko to. Ang gusto ko lang dito kay Mama, ang wish ko lang, at gusto kong sabihin lang kay Mama, gusto ko lagi ka lang masaya. As in, enjoy mo lang yung buhay mo, Ma. Huwag mong isipin kung nahihirapan man ako. Ha? Huwag mong isipin yon. Para sa inyo to. Inaano ko lang, gusto ko lang. Kasi nagkakaroon ako ng lakas kasi. Pag nakikita kong masaya sila. Kaya Doon ako kumukuha eh. Kaya ako gusto ko pa habaan pa ang buhay ko. Nakikita kong mga anak. Mag-enjoy ka lang, Ma. Kami Yung na gusto lang ko. nga eh. Kami lang nga tatlo na lang eh. Wala man din. Ang Enjoy isa- ka lang, Ma. Yun lang yung sa akin, ha. I-enjoy mo lang ang buhay mo. Basta ganun. Basta like kang tumawa, maging masaya ka lang lagi, okay na okay ako. Ayan. Yun lang. Kita nyo naman kung gaano kayo kamahal ng anak nyo. Kaya ako naman, hahaba ang buhay ko pag nakita ko silang close Masaya. sila, masaya sila mga magkapatid. Yes. Yun lang talaga sabi ko, close lang kayo para pahumaba pang buhay ko. Nakikita ko nga masaya sila, masaya din ako. Yeah. Ayan mga toys. Yan. Ito, si brother. Tapos may terrace din siya, no? Yes, sariling terrace niya. Pwede siya mag-relax dito sa labas. Nice. Napakatahimik talaga rito. Oo. Sobra. Ito si, sino mo to? Ayan, brother ko. Gar! Ito si... Kapatid ko po, pangatlong kapatid ko. Si ano, Gary? Gary. Gary. Hi, Gary. Kamusta ka? Okay lang. Ano naalala mo sa kanya? Naalala ko sa kanya yung nag-ano siya, nagba-barbecue. Yeah. Yung High minola, school. hinati niya yun. Yung minola na lagay ng Lata, mantika. lata. Ng mantika. Hinati. Hinati, tapos nilagyan ng buhangin, Oo. lupa. Doon ako nag-iihaw. Doon siya nag-iihaw. Nagbibenta siya ng barbecue. Bibenta ako ng barbecue. Opo. So marami ako pinagdaan ng ganun. Nagtitinda ng palamig. Oo. So gagawin niya lahat talaga para kumita. Yes. Masipag to, no? Sana ipagpatuloy niya lang yung magandang ginagawa niya sa buhay. Saka yung stress, sana wag na siyang ma-stress sa mga nangyayari ngayon. Minsan, Ayun. hindi ko rin maiwasan. Yung dami ko iniisip. Yeah. Minsan, nung dumakas yung pandemic, doon nag-start eh. Nagkaroon ako ng anxiety, nagkaroon ako ng... Ang dami. Nag-overthink ka. Nag-overthink ako eh, nung panahon na yun. Kasi natatakot din ako. Parang, hala, paano tayo? Laging ganun. Kasi nasanay po ako na laging ako yung nagtataguyod, ako yung breadwinner. So, kaya takot ako sa buhay. Kaya nilalabanan ko yung stress ko, nilalabanan ko lahat. Kaya malaking tulong sa iyo to. Ang bahay Malaki, na to, malaki. no? Kasi nare-relax talaga ako. Yeah. Oo. Ano pa? May gusto ka pa dagdag? Ayun, salamat din. Kasi siyempre nagkaroon na kami ng bahay ng ganito. Saka may sariling kwarto ka, di ba? Pero mahirap din kasi yung panahon dati. Oo, yung isang tulugan kami, tabi-tabi, yung gano'n. Para sardinas kayo. Oo, para sardinas. Tapos yung hahakbang ka, di ba parang hirap dumaan. Baka maapakan mo. Natutulog eh. Actually, sinadya talaga to na ginawa ng architect ko na ginawang two-way to. Kasi yung hindi kayo magkakabanggaan. Oo. Yung maluwag yung Maluwag yung daanan. no? daanan, kahit sa pagdating sa stairs, kailangang maluwag din. Oo. Ganun. Tama. Kaya ang ginawa ni Arky. Saka maganda yung concept mo na high ceiling. Yes! Nakakadagdag yun sa yung relaxing space. Totoo. Hindi siya claustrophobic. Yung napakaluwag, saka mas malamig kasi pag yung high ceiling siya. Maano sa mata, maganda. So, eto na yung sinasabi natin na roof deck. Eto na. So, pinangarap ko rin to kasi gusto ko minsan yung mga party-party. Ayan, same lang siya. Medyo mainit dito eh. Pero pagdating Okay sa labas, okay na po. Sige. Yan. Ito po siya. Ayun. Ang kanyang roof deck. Yeah. Wow. Nice.
Ganda, may mga halaman pa. Yeah. Ang laki! Laki po. Dito kasi barbecue area na eh. Tapos pwede ako yung parang projector dito pag outside cinema. Oo. Dito lang kami sa Outdoor gabi. cinema, no? Tapos dito lang yung projector. Hindi lang kami nakaupo. Tapos may nagba-barbecue. Nakapagpa-party ka na dito? Wala pa. Sa baba. Pero parang bagay dito. Bagay rito talaga. Oo. Siguro mga December para mas Pwede, malamig, pwede. no? Ang ganda. Pwede. As if you're in... Although mainit, no? Ngayon, dahil panahon pa ng tag-init. Yes. Pero may Tagaytay feels. Yes, ang ganun Alam mo nga. yun? Kasi mahangin siya rito eh, as in Oo. eh. Saka dito talaga, pag malamig, malamig talaga. Yung lugar na to, as in. Oo. Pero pabububungan ko pa to eh. Oo. Palalagyan ko pa to ng bubong, then Okay. papa-solar panels ako. Oo. Para tipid. Dapat, oo. Aral ka na ulit. Nag-aral na ako ulit, nag-college na ako College nito ka na. sa PSBA, Management Information System, pero hindi ko po natapos. Bakit? Hindi ko natapos yon kasi nangyari, kailangan ko magtrabaho. Yung pa rin. Trabaho na Trabaho ako, pa so rin. pumasok ako sa isang publishing company as account executive. Wow. And then, hindi rin ako nagtagal kasi nangyari, tapos ano pa ako, lumipat ako ng kumpanya rin. Naging encoder ako sa mga directory, yung mga nag-ano sa ibang bansa. Hanggang sa, nadidinig ko, parang may comedy bar sa Anonas, Men at Work, kung saan nag-start sila Chocolate. Ang may-ari nito, kapatid nila Ricky Reyes. Si Boss Les. Bye, Boss Les. Eh, si Boss Les na naka-discover din sa akin. So, yun na. Customer kami, nanonood na kami ng ganyan. Ang saya-saya rito, tawanan, no? Ganyan-ganyan, no? Eh, kumakanta-kanta ako nung panahon na yun. So, pinaakyat ako ng stage. Ino-okray ako ng mga bakla. Ino-okray ako. Parang guest ka lang, gano'n. Guest lang ako. Eh, tawa ng tawa yung mga kasamahan ko sa opisina. Parang, hanggang sa nagkaroon ako ng chance, nakapag-okrayan na ako. Inokray mo sila. Okrayan na rin ako, hoy. Parang, inano ko talaga, sinimula ko sa paa, hanggang papunta sa buka. Gano'n na. So, nakita pala ako ng manager. Parang ka naging part na nung, nung grupo na yun. Oo, eh, tawa sila ng tawa. Eh, nung panahon na yun, hindi ako talaga maganda, no? Karakter, as in. Nakakatawa kasi sa opisina, makulit din ako, mapag-asar, gano'n. Eh, dinala ko dun. So, napansin ng manager, hanggang sa kinausap ako. Kung pwede na ako mag-perform, Yun na. na parang every Thursday, isa lang. Sabi ko talaga, oh, sige po. Gusto ko yan. Kasi parang, nakita ko yung mundo ko, parang ito yung mundo ko. Entertainment, parang ganun. So, yeah, perform. So, tinanggap ko yon. Hindi pa ako ganun kahusay mag-host. So may mga times na parang tahimik yung crowd. May mga times Hindi na ganun. sila Kasi, tumatawa. may mga, parang serious ako eh. Oo. Yung parang hindi ko alam kung paano gagawin to. Paano magpatawa, paano mag-ano. Ang alam ko lang, okrayan. Okrayan. Paano yung simula. Ganyan. Eh kasi pag nag-o-okray ka, kailangan meron kang point of Kabanter, reference. yes. Oo, meron talaga. May kabanter ka. Tapos yung parang inano ko lang, okay, susunod na kakanta. Kasi Pero sing-along serious, eh. oo. Sing-along nung panahon na yun. Sing-along yun. Hanggang sa sabi ko, kailangan ko pag-aralan to. Nanonood ako ng mga pork chop, yung mga, ganyan pala. Ganyan pala may mga ginagawa. Doon ka pala nag-aral? Nag-aaral ako noong panahon na yun. Pero kasi noong panahon na yun, kumakanta ako. Kaya ako napasok din. Oo, hanggang sa napag-aralan ko unti-unti, kung paano gawin ng comedy, ganyan-ganyan. Hanggang sa nadagdagan ako ng araw. So, ginawang Tuesday and Thursdays. So, ang ginagawa ko, nag-opisina ako, plus comedy bar. So, comedy bar, gabi, alas 9 ng gabi, pasok mo, hanggang madaling araw, alas 3. So, uwi ka ng bahay, makakatulog ka alas 4 ng madaling araw. Gising ka ng umaga kasi may opisina ka pa. So, pagdating ng opisina, inaantok-antok ako. Nakagano ako sa computer ko. Nakakatulog ako, my God. Ang ginagawa ko, may pagkain lang ako para magising lang ako lagi. Para kaya kong gawin. Hanggang sa dinagdagan ako ng comedy bar. Nagdagdag ulit sila ng araw. Ginawa ng 3. May ganda, ano na ako, parang nanlalata na ako, hindi ko na nagagampanan yung trabaho sa opisina ng maayos. So, kailangan ko mag-decide. Kailangan ko mag-isip, kailangan ko mamili. So, namili ako. Ano ba talagang gusto ko? Pag nag-resign ako sa opisina, wala nang balikan to. Mahirap naman mag-apply ulit. Sobrang hirap talaga mag-apply. So, pag comedy bar, parang ito yung puso ko. Masaya ka dyan. Parang ito yung gusto ko, hawak ko yung oras ko, nagpapatawa ako, ang dami ko nakikilala. Yung ganun. So, kailangan ko mag-decide. So, nag-resign ako sa office. Nag-comedy bar ako. May 3 gabi na ako doon. So, ginawa ko para mapuno yung 1 buong linggo ko, nag-audition ako sa iba-ibang comedy bar, nagpunta ako ng Pampanga, Olongapo. Nag-Olongapo ako, nakapasa ako doon 2 nights ang binigay sa akin noon, Friday, Saturday. So, may Tuesday na ako, may Wednesday na ako, may Thursday na ako, may Friday, Saturday. Halos araw-araw. Halos araw-araw na. So, may 5 times a week na ako. So, Monday and Sunday na lang wala ako.
So nagkaroon na ulit, may nalaman ako may audition daw ulit. May bagong bubuksan na comedy bar sa Cubao or sa Bulacan, ganon. In-audition ko rin yun. Nakapasa ako ngayon sa Cubao. So may Monday na ako. Sunday na lang. Isa pa. Para mapuno ko to. Kasi Ayaw ganun mo yun mag-rest day Ayoko nun? talaga mag-rest day. Oh. So pag nakapasa ka, ikaw magsasabi ng araw mo na pwede ka. Ay, nakapasa ako, Sunday na lang po yung bakante ko, baka pwede. Pinagbigyan pa rin ako. Wow, Sa 7 Bulacan. days a week. 7 days a week. Pero iba-ibang sahod yun. 7 nights a week. 7 nights a week. So, mga sahuran nun, iba-iba. Yung men at work ko sa Anonas, 200 per night ako. Per night. 3 nights ang meron ako doon. So, 600 yon. Ang Olongapo ko, 700 kasi malayo yon. Nagbubus ako eh. So, 700 per night, so may 1,400 ako, plus 600. Tapos, yung Cubao ko, 500. Yung Bulacan ko, 500 din. So, pag naipon ko yon, magkano na yun sa isang linggo? Napunta na ako ng Maynila. Nag-funline na ako. Ito yung comedy bar na may audition. From 50 comedians down to 40. Weekly to ha. So, na-eliminate. Down to 40, 30, 20. Parang ganun eh. So, ilan na lang kami natitira. Ito yung mga final Sino ka-batch mo? Kami lang MC. MC na. So, lagi ako nagkaka-award. Minsan may mga best in ganyan, best in ganito. Meron akong award lagi doon. Alam naman natin ng Pansin Comedy Bar kung sino nagpa-perform sila Vice. Sila Chocolates, Ethel Buba. So, lahat ng mga premiedang, mga matataas na komedyante, na mga sikat, Sa punchline. at mahuhusay. Yun talaga may mga pangalan. So, kami, sino ba naman kami, di ba? Parang ganon. One time, nag-scout yung isang manager ng Punchline na parang pinaikot siya sa buong Kamaynilaan maghanap ng mga komedyante. Then nakita ako ng isang the late Maming, ayan, maraming salamat po dahil discover niyo ako at kami. So, nakita niya sa stage, parang tatawa siya sa akin. Nasa pinatawag ako ng sa waiter. Sabi sa akin ni Maming, gusto mo mag-Punchline Comedy Bar? Ha? Sa loob ko, oh my God, nandito lahat ng mga sikat. Nandito yung mga magagaling, nandito yung mga may pangalan. At natatakot din ako kasi alam ko, balita kasi andyan yung mga dragon. Pag sinabing dragon, yung mga Diva. Oo, mga divang parang ganon. Sungit. Hala, natatakot ako. Parang ganon. Dito okay ako eh. Parang dito may Pamilya pwesto na ako eh. Oo. Yung pangalan ko, pangalawa eh. Oo, ganon eh. Sabi ko, pag pumunta ako doon, syempre, mag-start ulit ako ng pinakailalim. Correct. So, yun na. Pero pinangarap ko rin. Kasi nababalitaan ko, sabi ko, kung hindi ako magta-try, walang mangyayari sa akin. Tama. So, ginawa ko. Ako lang kinukuha. Sabi ko kay MC, Rika, audition tayo doon. Sabi ko gano'n. So, pinakiusapan ko na, sige po, pero may kasama ako. Yung sinama ko si MC, and the late Kuya June F. Yan. Kaming tatlo. O the audition, nakapasa kami. Kay MC. Pasado kami. So, yun na, and then, natatakot pa kami kasi si Vice nanonood sa amin, sa may-ari. Ang ginawa ko, kasi namili ako ng kung saan kami magpe-perform. Kung Punchline naman, sabi ko nakakatakot kasi ang daming performers baka maharang kami. Kung Laugh Line, ganun din. Sabi ko Metro Bar para wala. Tapos sabi ko sa may-ari, baka pwedeng kami lang po sa stage kahit wala pong walang ibang sasampa. Para kami lang. Magawa namin. Patawa kami ng patawa. So nakakatakot kasi nakanonood sa may-ari. Di ba yung parang intimidating sa amin? Titignan kung tumatawa yung mga tao. Kakatitigan kami ng MC. Kaya natin to. Kung anong ginagawa natin, patawa lang tayo. Napatawa namin. So, nakapasa kami. So, ito na nangyari. So, start na nga kami. Dalawa yung comedy bar. Punchline ako, si MC naman Laugh Line. So, pinaghiwalay kami. So, naranasan ko yung pagiging dragon ng iba. Naranasan din niya yung ganon. Yung pala, ito para makat lang natin na yung habang kwento is ginagawa nila yung pananakot sa amin, ginagawa nila yung ganung training para daw matibay kami. Pumasok na ng Punchline, komedyante agad. Bakla, komedyante agad. Hindi. Kailangan, matibay ka. Yung parang ganon. Yung sanay ka sa asaran, sanay ka kung hanggang saan ang dibdib mo, yun pala yun. Hanggang sa yun na. Nakasama na namin sila, yung mga masikat, hanggang sa naging kaibigan na namin. Yun na. Tapos doon din nag-start yung TV ko. Paano ka napasok sa TV? Nag-perform ako sa Laugh Line, kami ni MC, pinatawag uli ako. Nagulat na lang ako eh. Pinatawag ako ng isang customer. Yung waiter daw, ganyan. Pa. Pag ganun ko, hi, I'm Rocky Ubana. Tatay Rocky! Tatay Rocky, siyang kumausap sa akin para magkaroon ng unang teleserye. Sabi niya,
pwede ka ba sa teleserye? Wow, teleserye ha? Opo. Oh. Ito yung yung moving May Minamahal ni Aga Mulak, Aiko Melendez, na gagawin. Sa OG Diaz, teleserye. di ba? Gagawin, sila yung original eh. Then OG Diaz yung bading doon. So gagawin teleserye, Oyo Boy, Ann Curtis, tapos si OG Diaz yung ako yung gaganap. Parang ganun. Sabi ko, sige po, parang na-amaze pa ako. Oh my Excited God. ka. Sige po, pwede po ako. Ganyan. So kinakabahan ako. O sige, may go-see kami sa ABS. Yung go-see. O sige po, punta ako dyan. Eh, mga panahon na yon, nag-gesture ako. Nag-gesture ako sa ASAP, every commercial break, ako nagpapatawa. Yun. So nandun ka na sa ASAP noon? Nasa ASAP na ako noon. Tapos wawawi, ganun. So yun na. Pasingit-singit ka doon? Pasingit-singit po. Tapos sabi sa akin noon, sige, may go-see tayo. May binigay sa akin script. O bakla, ginanon ako. Kabisaduhin mo yan binibigyan ka ng 5 minuto para kabisaduhin yan. Oh my gosh, taray. Kanya, ano linya? Ano po? Sige po, direct. Tahimik lang ako sa sulok. Dalawa lang kami sa kwarto. Kinakabahan ako talaga. Sabi ko talaga, hindi pa ako sanay nito. Nakabisado ko. Okay. O, bakla, acting mo na. Inacting ko na. Paano? Nakita kayo mga linya-linya pero ina-acting ko na. O sige na, pasado ka na. Dumanin lang. Ayun, Direk Gilbert Perez. Si Gilbert. Naalala niyo po? Oo, kilala ko yun. Ayan, si Direk Gilbert Perez. Ayun. So, na-act mo na. O, sige na, pasado ka na. Kasi bakla, ang role mo dito, wala ka naman talagang linya. Sabihin ko po, basta wala kang linya rito. Basta pasado ka na, halika na. Magano tayo ready mo na yung schedule mo. Ganyan, tape na tayo. Okay. Unang taping, wala talaga akong linya. Wala. Ang ginagawa ko lang talaga, nagwawalis-walis lang ako. O bakla, ilalagay kita rito para may exposure ka. Tingin-tingin lang, gano'n. O ganun lang, habang nag-uusap yung buong Facial pamilya. expressions. Ang mga cast. Si Direk Altantay, Baron Geisler, Ann Curtis, saka si Marvin ng ASAP. So sila yung pamilyang 4. At ako yung ikalima, yung kasambahay. So habang nag-exam yung buong pamilya, nandun lang ako, o baka ilalagay kita banda ron na para nakikita ko lang sa camera. Punas. So laging likod ko lang nakikita. Laging ganon. Yung kada uwi ako, laging ganun lang lagi. Pero nagre-react ka naman doon sa Nagre-react ako, oo. Nakakatawa yung mga reaction. Yes, yung ako nag-uusap sila. Ang gagawin ko, para makita talaga ako ng camera, ay, teka, dadali ko itong picture doon sa ano nila. Ayun, parang Gagawin Mr. ako. Bean. Oo. Parang Mr. Bean ang role mo. Yes, gano'n. para makita ko sa camera noon, dyan yung ano. Kung ano maglalagay-lagay ako ng gano'n, tapos gagano'n ako sa kanila. Yung ibababad ko sa sarili ko. Sa alis na. Ayun, Gagano'n lang comedy ako. relief ka, gano'n. Yes. Hanggang sa binigyan ako ng role. Ay, binigyan ako ng linya na. Kaso yung magiging linya ko, ito na nakakaloka. Ano? O bakla, paiyakin kita rito. Ha? Dire. From silent to crying, ha? Direct Manong Gilbert Perez. Yun. So yun na. Diyos ko, Direk, ano bang pinagagawa mo sa akin? Paiyakin mo ako. Basta umiyak ka. Ganyan. Dumating yung pinaka-araw. Gabi, kinunan. Hating gabi. Ay, lagpas hating gabi. So, madaling araw na. Alam natin pagod na lahat, di ba? So, ito na. Pero kabisado ko yung linya. Kasi ang eksena ko doon, ang linya ko ron, may dialogue ako para kay Direk Altantay, may dialogue ako para kay Baron, dialogue ako para kay Marvin. So, 3 linya. Kabisado ko. Na tiga ganun. Kabisado ko yung linya ko eh. So, kailangan ko umiyak habang dinadialogue ko yun. Isa-isa? Isa-isa. Oo, pero isang tuhog yun. Habang umiiyak ka? Habang umiiyak. Ang tagal nun. My God, sabi ko talaga, Lassie, lights, camera, action. Umiyak ako. Na-try ko, naiyak ako. Linya, nahihinto yung iyak ko. Cut! Ano ba yan? Hindi na tutuloy yung emosyon mo. Ganun, sabi sa akin. Ng assistant director. My God. Isa pa, sabi ng direct. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Hindi niya ko ba? O yung pag-iyak. Ano ba talaga? Litong-lito na ako. Oo, kabisado ko yung linya ko. Hindi mo na ako maiyak. Naiyak ako, nawawala ako sa linya. My God, kailangan magsabay ito. Okay, ulit. Lights, camera, action! Iyak na naman ako. Nawala na naman iyak. Cut! Hanggang sa umabot ng ilang takes. Parang nag-take 5, take 6, hanggang sa kinausap na ako. Yung galit na galit, yung assistant director, galit na galit sa akin. Halika nga rito, usap nga tayo sa likod. Pinagmumura ako. Oh my God. Pinagmumura ako, ikaw, artista ka, hindi ka marunong umarte.
Tapos nagwala yung assistant director. Grabe. Nagwala, nagbasag nung kung ano man, yung mga yero. Ako, grabe naman yung galit ito sa akin. Kasi madaling araw na eh. Alam mo nang pagod na lahat eh, di ba? Sa loob-loob ko, nagagalitan mo lang ako para umiyak ako. Ganun pa ako eh. Pa, maya-maya, ito na. Okay, ready na tong alaga natin. Ready na tong ano. Gosh, Okay, ito na ha. Take 8. Lights, camera, action! Pa! Umiiyak na ako. Nakalimutan ko naman linya ko. Kaya ko na umiyak eh. Kalimutan ko yung linya ko. My God, cut! Maya-maya, yung pinaka-director na lumapit sa akin. Gilbert. Direct Manong. Relax muna lahat, relax. Lassie, di ka nga rito. Usap tayo. Dinala ko sa sa may gutter. Upo lang kami kasi parang kalsada yun, ano yun eh, bahay eh. Upo kaming ganyan, kwento kami. Lassie, ano bang kamusta ka nung bata ka? Sabi ko, masaya po, buo kami pamilya, ganyan. Sabi nga, nabully ka ba, inapi ka ba nung bata? Sabi ko, naka-experience po ako ng pambubuli. Yung pamilya mo, kamusta kayong pamilya mo? Ayun, mahal na mahal ako, mahal ko rin sila, ganun. Anong ayaw mo mangyari pagdating sa pamilya mo? Yung may mawala sa amin. May umiiyak na ako, dire-diretso na, ayaw na tumigil. I-take na to! I-take na to! I-take na to! O, gano'n na itong camera, Oo, tumutulo na. Tapos, ang galing, yung dire-diretso na emosyon ko, umiiyak ako na iyak. Yung dialogue ko, kabisado ko na, ikaw, tatay, sinon, ba't ganyan ka sa pamilya mo? Yung gano'n, at ikaw, barkat, yung gano'n talaga, dire-diretso, hanggang sa, cut, ayaw tumigil ang iyak ko. Palakpakan na. Ang galing mag-motivate ni Direk. Dinaan lang ako sa ganun. Kwentuhan. Ang galing niya. Kasi nakita ko yung mga camera. So, one take lang yun, ha? One take lang yun. Tapos nakita ko yung mga camera na gaganon. Di ba, lagi ako nagkakamali. Pucha na, pagod na ako. Puyat kami, Anong oras? Ginaganon na. Napapaya talaga ako. Yung mga artista, medyo na rin. Oo, wala na rin. Parang may gano'n. Kaya pumasok na si Direk Manong para kausapin ako. Galing. Ayun na, sa palakpakan na. Ang saya. Ang galing. Umulit pa ba yan? Yung mga ganyan Umulit pa. Marami ka pa mga nilabasan yes, ng mga teleserye? Yes, doon na nagsimula yun. Yun yung una ko na nakita ko sa Laugh Line, then napasok din ako sa Mucha. Tapos nagkaroon pa ako ng mga movies like yung kay Vice din, yung Disguise na Video Mare, kay Luis and Tony Gonzaga. Hanggang sa nagsunod-sunod na, 2013, 2 pelikula pang ginawa ko. Tapos hanggang sa Metro Manila Film Festival na, kasali na rin ako dyan. Hanggang sa nagkaroon ako ng sariling movie ko, yung To Love You, na ako yung bida. Isa sa mga bida ron. At nagkaroon din ng movie ang Bex Battalion na Backstage of Our Lives. Yun. May pinaglabasan din ako sa Viva na isa rin ako sa mga bida. Yun po. Paano nabuo yun? Yung Bex Battalion? Nabuo ang Bex Battalion bago mag-pandemic. Noong una, wala akong tiwala sa vlog. Parang, wala, kasi nagti-TV ako, nag-movie ako, nagsiset ako, nagko-comedy bar ako, so rumarakit din. So, kinukulit kami ni Chad. Mag-vlog na. Una si MC, na parang, kuya, ikaw, ano ka, hanggang sa sinabi ni MC, sama natin si Lassie para mas masaya. So, naging 3. So, kami na. So, una, nag-guest lang kami sa vlog ni Chad. Nakikita ko, ang saya-saya ng mga tao, nakasama pala kami. Tapos ito yung sakitan namin, kulitan namin. Tapos nakikita ko sa comment, binasa ko, nakakatawa sila. Bongga, natatawa sa amin ng tao. Hanggang sa yun na, bumuo siya ng Bex Battalion. Pero hindi pa namin nabibigyan ng time kasi parang wala pa akong ganong Pasingit-singit. Pasingit-singit lang kasi may schedule ako na ipe. Sabi ko, parang, may kita ba yan? Parang ganun pa ako eh. Parang hindi naman ganun ka. Parang mas okay pa yung kitaan dito sa trabaho ko. Parang, hindi kuya, kinukul kami siya. Hindi talaga. May ano dyan sa YouTube. Magandang future mo. Parang ganun. Hanggang sa nagkaroon ng pandemic. Dumako yung parang March 15. Oh my God, in-announce na magkaka-lockdown. Oh my God, sa bahay na. So yung vlog namin, naapektuhan din. So kailangan namin mag-vlog pa rin. Like, kaso, yung yung online, something yung parang Zoom. Zoom lang, mga ganun-ganun. Zoom na lang. So tiniis namin yun. So lumiliit yung views, yung kita. Kasi di ka like, nung nagsimula kami ng vlog, lang kami. Kahit paminsan-minsan lang kami, talagang busy pa kami, mataas yung views kasi nakikita eh. Right. Oo. Diba? Tapos wala ka na rin comedy bar noon. Wala na rin. Wala lahat na. Tapos yung mga kita mo, nagagamit mo na. Yung kita ko na inipong ko, meron akong pera sa cabinet eh. Lahat yon
mga naka-envelope. Ito down payment ng isang event na dapat mangyayaring event ko ng kung nangyari, di ba yung pandemic is March, April, May, June, July, August yung event. So nag-down na sa akin yung isang event. Andun lahat. So nakikita ko parang, my God, nababawasan na unti-unti. Nauubos na, binubuksan ko na yung envelope ng pera ko, mga sinahod ko sa comedy bar. Wala na. Kasi nakakatanggap ako ng mga, nakaka-receive ako ng mga mga messages na, ate, meron ka ba dyan? Kasi yung budget ko pang 1 week na lang. Yung ganun. So naawa naman ako. May isa rin kami kasamaan sa comedy bar na may problema sa health. Nakita ko yung video niya na parang ang payat-payat niya, nangitim siya, parang may sakit. So nagpapadala kami, nagtutulong-tulong kami. Kami ng Bex Battalion, at kung sino may mga vlog, parang ganun. Papadala rin kami kahit papano. At that time, may jowa rin ako. Natulungan ko rin yung pamilya. Yung mga ganun. Bukod sa pamilya ko. So, wala akong trabaho. As in. So, yung vlogging lang. Ayun na. Hanggang sa unti-unti. Nagkaroon kami ng window na parang pwedeng lumabas. Eto na. Kaso, naka-face shield, face mask, ganun. So, tinry namin mag-vlog sa labas. So, kailangan namin humanap kasi ng bahay ng Bex Battalion. That time. Kasi ang hirap mag-vlog na naka-zoom. Mababa yung views namin. Ang bagal ng mga subscribers. So, kailangan namin maghanap ng isang headquarters na gagawin namin para doon kayo mag-vlog. Anytime, kung may pandemic man, andun lang kami sa isang bahay. Araw-araw pwede kami mag-vlog. Para studio, kailangan nyo. Yes. Or bahay talaga. Eto na, nakapag-rent kami ng Bex Battalion House. Na hindi ganun kaganda pa kasi, walang tumira doon na matagal So, luma yung house. So, pina-renovate namin yun. Hanggang sa sinama na namin lahat ng ibang kaibigan namin na pwede mag-vlog din. Yung mga nawalan ng trabaho sa comedy bar. Kaya nagkaroon ng Bex Friends. Ayun na. So, yung mga kasama nyo sa comedy bar, doon kayo? Yes. Oo. Yung mga, kayo doon? Yes, yung mga gustong tumira doon at yung kung sino man ang gusto mag-vlog. Like yung Bex Friends, nandoon. Si Tetay, nandoon din. So kami, saka yung entertainment manager namin na si Orly, nag-vlog na rin. Si Kitty, na kaibigan ni Vice, nandun din, na kaibigan din namin, na hindi naman talaga siya komedyante o vlog, o kung ano man, na isama na rin doon. So nagkaroon ng trabaho. So kumikita rin sila, umuwi din pa umuwi. So alam mo yung anlungkot pa rin. Kahit nandudong ka, kasi naisip ko yung family ko, na parang ang tagal kong wala sa kanila. Pero hanggat may pagkakataon, uuwi rin ako. Mag-vlog kami ng 5 araw doon. May 2 days ako para sa family ko. So nangyari na yon nung medyo lumuwag-luwag na ng konti. Araw-araw yan, nag-vlog kayo? Araw-araw. Minsan, nagkukwento lang kami. Nag-vlog tayo, parang maganda to, may naisip kami. Ganun. At ang mga views nyo noon, tumaas na? Million views. Millions na. Tumaas. At doon ko naranasan nun. Paano yung dami nyo? Paano hatian doon? Ay, hindi. Grupuhan yon. Grupo nila, o kayo bahala dyan sa nyo, kita nyo. Ito kami, Bex Battalion lang. Kami lang to. Ayun. Parang gano'n. Saya. Doon ako nakapag-ipon. 2021, year 2021, doon ako nakabili ng sasakyan na kailangan ko palitan yung isang kotse ko. Doon mo kahit pandemic, parang lumuwag bigla. Parang hindi ako napapabayaan, hindi kami nagugutom, hindi kami Pero nung time na yon, tumutulong din naman kami sa mga nangangailangan. Tama. Na parang yung comedy bar namin, Punch and Laugh Line Comedy Bar, nagsara. So, ang daming empleyadong walang trabaho doon. Yung mga waiters, pamilya nila, walang alam mo nangangailangan. Ibang performers. So, ang ginawa namin, nagkaroon kami ng online show para kung ano yung malilikom namin pera. Sa kanila? Sa kanilang lahat. Galing. And then, paano kayo napunta sa Showtime? Nagpunta kami ng Showtime, eto na. Nagkaroon lang kami ng event ni Vice at ni MC sa Okada, parang gano'n. Tapos biglang sinabi, mag-guest lang kayo ng 1 week na Showtime, ganyan. Ay, sige. Guest lang kami. 1 week. Hanggang sa, sige, gawin natin 2 weeks. Nag 2 weeks na. Hanggang sa, nag-birthday, ito October, nag-birthday yata ako. Doon ako sa in-announce ni Vice. In-announce niya na parang, regular na sila rito. Parang gano'n nung in-announce. Oh my God, na regular na kami. Ayun, doon na nag-start. Hanggang sa nagtayo na nga si Vice ng Vice Comedy Club. Nandun na kayo? Andun na kami. So yun, nagpatuloy na yun. Nagpatuloy na, lahat-lahat. Ayun.
Grabe, no? What a journey, no? Yes! So, kamusta ang parents mo? Dad mo is gone na, Ayun, no? oo, wala na. Hindi niya na inabot yung no? Yes, oo. Ito yung mga panahon na doon pa kami nakatira sa pangalawang bahay. Yung nabaha. Ang hirap mawala ng mahal sa buhay kasi Yes. hindi ka makatulog, hindi ka makakain. I'm sure your dad is proud of you sa lahat ng mga ginawa mo para sa iyong pamilya. Yun nga. Saka natutuwa rin sa tatay ko kasi siya yung laging naglilinis ng sasakyan ko pag tuwing papasok na ako sa trabaho. Tapos pag may nawawala akong gamit, siya laging tagahanap ko. Siya lagi, siya yung taranta. Dito, harap-hanap. Ito na nga yung nangyari. So, siyempre, nakremate na siya. Dumating yung panahon na, doon kami nakatira sa pangalawang bahay, binaha kami, nalagpas second floor. So, kailangan namin lumikas kasi delikado na tumataas palalo. So, ito na. Ni-rubber boat yung nanay ko, kapatid ko, tumaob. Nagkaroon ng video Nakita ko yung may nakakuha. Natumaob ka? Hindi, sila muna. So, Oo. naiwan ako doon. Oo. Naiwan ako talaga. Si nanay mo, bale. Tumaob yung bangka habang binabagtas nila yung Oo. So, yung nanay ko, hindi man lumalangoy yun. Oo, Dahil oo. Oo. Naka-wheelchair na lang Oo. Bedridden siya So, wala talaga. Kapatid ko rin, gano'n. Hanggang sa buti na lang kapatid ko, nakatulong na para may makapitan ng nanay ko. So, yun na. So, hindi ko alam, yung bag ko pala napasama doon. Yung may laman yun na cellphone, 2, charger ko, at kung ano-ano pa. Ando doon, sa ibang pagkain. So, lumubog. Yung tubig ang taas. Yung urn ng tatay ko, nasama rin. So, sabi ko talaga, hapon to para mga 4 p.m. ng hapon. So, yun na. Nawala. So, ako naman, ako yung huling i-rescue. Ako, sabi ko mauna na kayo. Tumataas na yung tubig. Hindi mo na ako lumalangoy. Tapos yung current nung ang hirap talaga. Akala ko kaya kong languyin. Kahit paano, basta may hawak akong salbabida. Hindi ko talaga kaya. So, tinalong ko. Sabi ko, ba't ang hirap ko magaspas? Ang hirap. Para kung hinahatak, pailalim, pag ganun. Ang hirap talaga. Tapos maya, may nakikita na akong rubber boat na nagre-rescue, palapit, ganito. Tapos sabi sa akin, hi Lassie, pwede pa picture? Sabi ko, kuya, nasa baha tayo, nalulunod ako. Picture, tulungan mo muna ako, nalulunod ako. Kasi talagang nararamdaman ko rin, nahatak ako pa ilalim Wala rin, kaya ba kayo nga? Kuya, tulungan muna. Alam mo yung sampa ko talaga, yung taranta. Ganun, papagaspas ako. Kasi nakaganon ako. Salamat kuya, mamaya tayong picture, mamaya na. Yun, hanggang sa dinala nila ako. Hanggang sa umabot na yung gabi. So, pinag-uusapan namin, saan na si Dada? Yung urn. Nawala sa baha. Sabi ko, tapos, inahanap ko yung telepono ko. Nawawala yung phone ko. Asan yung telepono ko? Andun lahat ng mga accounts ko. Savings, yung mga So, mga personal information. Online, banking, and andun lahat. Pag may nakakuha, Patay lagot. na, Oo, so yun na. So, balisa ako. From 4 p.m., umabot ng gabi, walang nakikita. Yung urn, yung mga gamit ko, cellphone ko, wala rin. Umabot ng gabi, umabot na ng hating gabi, wala pa rin. Tapos, pabalik-balik ako noon. Kasi inaantik kong humupa yung tubig. Humupa na ng madaling araw na 3:00. Madaling araw, hanggang dito na lang. Ganyan tubig. So, pumunta muna ako sa bahay, nagsalita ako, patulong naman ginanong ko, nawawala yung telepono ko, importante yun. Yung tatay ko kasi, siya laging tagahanap ng gamit ko pag may nawawala ako, tapos nakikita niya. Yung phone ko, importante yun, nandun lahat, ganyan. Tulungan mo naman ako. Pakihanap mo naman, ganun. Paglabas namin ng bahay. Kami ng pinsa ko, nagkaganon-ganon na sa hanggang dito yung baha. Gagano'n namin paan namin, baka nandito yung urn. Ang dilim madilim. Gabi. Tanging ilaw lang namin, yung sa cellphone namin na ilaw, saka malita flashlight lang. Pero kami ang dilim gabi walang kuryente. Parang ghost town kuya, ito, parang may batong mabigat. Sabi ko, baka yan si Dada, yung urn. Ginanon namin. Yung urn nga. Oh my gosh, Ay, ganda! Buti naka-sealed yung Oo, pag gano'n namin, ganda, nakita ka na namin. Pitpit ko na. Papunta na ako dun sa labasan, sa gate. Hanggang sabi sa akin ng kumari ko, Mare, nakita mo yung phone mo na? Nakita mo na ba yung gamit mo nawawala? Hindi pa rin Maya-maya, sabi niya, Mare, pakitingnan mo dun sa gwardiya kasi may mga lost and found doon. Sabi, ganun. Sabi ko, sige na nga. Baka nga nandoon.
punta ako sa guardhouse. Isa ko, hindi naman sa akin yan, wala to. Ay, bag, hindi naman sa akin. Yung parang wala na akong pag-asa. Wala eh. May minsan tayong gwardiya. Ay, Lassie, check mo to, may plastic dito. Baka sa'yo to. Pag ganun ko, oh my God, telepono ko. Mga telepono ko. Walang gumalaw. Walang gumalaw. Ito nga yun. Pak, dalawa. Pak, charger. Walang nawala. Kompleto. Oh my God, dininig. Sabi ko na, nakita ko na. Tinulungan ka ni Daddy. Sobrang saya ko talaga. Pero sira na yung phone o nag-work pa? Nag-work. Ang galing. Nag-work talaga. Nagbinuksan ko pa, konting ano lang. Kasi basa lang eh. Pero nag-work siya. My God, chinek ko yung account ko. Okay lahat. Walang nabawas. Walang ano man. Grabe. Ang galing. Amazing ang storya ng buhay mo, Lassie. Grabe. Dapat gawing pelikula na yan. Sa dami ng layers na nangyari sa buhay mo eh. Or MMK. Or MMK. Napaka-colorful and higit sa lahat, inspiring. Thank you po. Ang dami mong na-inspire ngayong araw dito sa kwentuhan natin na to. Sigurado ako dyan. Yung mga ibang tao na konting problema, suko agad. Oo. Ikaw, never ka sumuko sa buhay mo. Wag talaga. Fighter ka talaga when it comes to your, yung pag-angat sa buhay ng pamilya mo. No? Galing. Kung meron kang gustong pasalamatan na Lassie, sino mga tao? Marami talaga yung mga tumulong sa buhay ko naman din. Thank you so much sa mga naging bahagi sa akin. Actually, marami talaga. Simula pagkabata ko, na naka-experience ako sa kanila ng magagandang buhay din naman. At syempre sa mga tumutulong din sa akin hanggang ngayon. Marami yan mga kaibigan ko. At syempre ang Bex Battalion. Syempre si Vice, yan. Maraming salamat din. At sa family ng It's Showtime, maraming salamat din. Pinasasalamatan ko rin silang lahat. At sa lahat ng mga comedy bars na pinagtrabahuhan ko. At sa lahat ng mga kaibigan kong malalapit sa akin. Siyempre si Chad, maraming salamat din kay Chad na siya yung bumuo at nag-isip nitong Bex Battalion kung bakit kami may YouTube channel din. Hindi ko na isa-isahin pero alam niyo na kung sino kayo. You know who you are. Ano lagi mong prayer? Lagi kong prayer lang talaga yung kalusugan at mahabang buhay lang ng magulang ko. Diba, ng nanay ko, kasi nanay ko na lang. At syempre ng mga kapatid ko at lahat ng mga mahal ko sa buhay. Lagi ko pinipray yun eh. Lahat ng mga tao nakapaligid sa akin, mga kaibigan ko, malalapit sa buhay ko, at pamilya ko. At pinagdarasal ko rin lagi rin ng sarili ko na parang bigyan pa ako ng lakas para sa kanila. Yan. So yan. Yan ang kwento ng buhay ni Lassie. Thank you so much, Lassie. Grabe. Sa pag-share ng kwento ng buhay mo. At dream ko rin to ma-interview mo ako. Thank you. Kasi pinapanood ko lang talaga to, yung Julius Babaw Unplugged. Alam ko, di ba? Thank you so much. Kaya ipopromote ko na rin po ang aming Bex Battalion YouTube channel po. Please subscribe na rin po at lagi niyo po panoorin ang Bex Battalion kung gusto niyo mag-good vibes sa mga kulitan namin dyan, sa lahat ng ginagawa namin dyan. Bex Battalion po sa YouTube po yan. Thank you, Lassie. Thank you sa inyo at Maraming sa yung Bex Battalion. Kayo naman next time, ha? Yeah! Kayo mga miyembro, ha? Kita-kita tayo, ha? Thank you. Maraming salamat sa Julius. Sobrang sa iyong napakagandang buhay ngayon. Sobrang thank you po. Papalakpakan muna. Dahil ang ganda ng bag, yung Ernest. Ernest, may tawag ang bawat Ernest, di ba? So ito, Birkin. Birkin 35. Okay, gold. Birkin 35, Pero ano gold, to, gold, ang tag mo dito, hardware. Bilang ko ba siya? Ang ganda kasi Ang ganda, sobra. tropical Ganda. country, tsaka hindi nakaka-bore. Alam mo, ang unique nito, ha? Oo. Tapos mamaya, lagyan natin ng bangus. He experienced that 1 week in the ICU. Like, ayoko na makita yun ulit. And those little things do matter to me. And I also tell him my prayers kay Lord na if whatever Alonzo is, tatanggapin ko. Kasi if hanggang dito lang siya, meaning if he can just smile like this every day, di ito na yun. I live my life day by day with Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.